Makikita si Rude na naglalakad, karga-karga ang babaeng elf na kanyang iniligtas, ang dating halimaw na nag-transform. Tiningnan ni Almira si Alicia at sinabi nito na nakasali na naman si Rude sa problema nang iligtas niya ang kanyang kasamahang elf. Ibinanggit naman ni Rude kay Rero na wala na silang oras na dapat nasayangin at dalhin na nila sila sa kanilang pinuno. Ilang sandali lang, nagising na ang babaeng elf, nang makita ito ni Rero, hindi niya maiwasang magulat, nakilala niya ito bilang si Noren. Nag-alala siyang tinanong kung ayos ba ito. Nang nasalayan na ni Noren si Rero, agad niya itong nakilala at masaya siyang niyakap ito, nagpapasalamat na ligtas siya. Samantala, halos napaiyak si Ursula sa tagpong yun, tumingin si Noren sa paligid, nalilito, at nagtanong kung nasaan siya ngayon. Kaya agad namang tinawag ni Rero si Rude at nakiusap na sabihin sa kanila kung ano talaga ang eksaktong nangyayari, kung ano na ba ang nangyayari sa mundong ito, habang naghihintay si Noren sa sasabihin nila. Umupo sila sandali sa isang bato at ikinwento ni Rude ang lahat. May isang tao na ginagawang wala sa kontrol ang labirinto at pinakawalan ang mga halimaw sa ibabaw. Nilinaw naman ni Rero na ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay si Eita. Nang marinig ni Noren ang pangalang yon, naalala niya ang lalaki na bigla siyang inatake. Mabilis namang lumapit sa kanya si Ursula at nag-aalala na nagtanong kung may nararamdaman ba siyang kakaiba sa kanyang katawan. Tumingin naman si Noren sa kanyang mga kamay at ipinaliwanag na wala siyang nararamdamang kakaiba sa ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na naging isang halimaw siya. Ibinanggit naman ni Rude kay Rero na sinusubukan nilang gamitin ang puno ng mundo para hanapin si Eita. Napaisip si Rero sandali bago sinabi ni Rude ang katotohanan, lumitaw si Eita doon, ibig sabihin ay may binabalak siya sa Greenoth, kaya nakikiusap siya na dalhin sila doon. Napatingin naman ang dalawang babaeng elf nang sabihin ni Rero na tama ang kanyang sinasabi. Nasabihan na sila ni Rero na sasamahan sila patungo sa puno ng mundo, at nagalak si Rude at Alicia. Nabahala naman si Ursula tungkol sa patakaran. Umiiral ang mga patakaran upang protektahan ang nayon, ngunit kung uunahin nila ang mga patakaran at bababaliwalain ang isang krisis, magiging mali ang kanilang mga prioridad. Bigla namang binago ang usapan ni Rero at tinanong niya si Rude kung paano niya niligtas si Noren. Napahawak naman si Rude sa kanyang batok at humingi ng pasensya, hindi niya sasabihin ang mga detalye. Dahil doon, hindi na nagpilit si Rero, humingi rin siya ng pasensya, sapagkat naisip niya na ang isang adventurer ay hindi basta-basta nagsasalita tungkol sa kanilang mga kakayahan. Lumapit naman si Rude kay Noren at masaya niyang sinabi na huwag siyang mag-alala, hindi na babalik ang pagiging halimaw niya. Nagpasalamat naman si Noren sa kanya nang marinig niya yon. Matapos ang mahabang pag-uusap, tumayo na si Rero at ipinahayag sa lahat na nagtitiwala siya sa kanila, kaya pwede na silang umalis. Makalipas ang ilang sandali, masaya si Rude dahil nakarating siya sa lugar ni Alicia, at ganoon din si Alicia, dahil matagal na siyang hindi nakakauwi sa kanilang lugar. Sa lugar na yun ay makikita ang World Tree sa nayon ng mga elf, at sa sandaling yun, nakarating na rin ang grupo sa Greenoth. Habang naglalakad sila sa nayon, hindi nila maiwasang mapansin na tinitingnan sila ng mga elf. Tahimik na tiningnan ni Rude ang mga ito, bakas sa kanilang mga mukha na hindi sila welcome doon. Dahil dito, napangiti na lang si Rude at sinabi kay Rero na mukhang hindi sila mainit na tinatanggap, lumingon naman si Rero sa kanya at humingi ng pasensya, sapagkat simula noong raid, naging maingat na sila sa mga tao. Samantala, nainis si Alicia sa paraan ng pagtingin ng kanyang mga kaibigan sa kanya, kakausapin niya ang pinuno, binalaan naman siya ni Rude na huwag niyang subukang magdulot ng anumang gulo. Habang patuloy silang naglalakad, biglang tinawag ni Alicia si Rero at nagtanong tungkol sa kanyang uncle na si Tanis. Ibinanggit naman ni Rero na si Lord Tanis ay dinukot ng mga tao. Sa kanilang pag-uusap, may isang figure ang sumulpot sa harap nila. Agad namang nagbigay galang si Rero at humingi ng kapatawaran sa paglabag niya sa patakaran. Tinatawag ang figure na pinuno, ngunit nang simulan niyang ipaliwanag ang taong kasama niya, agad siyang pinutol ng pinuno. Sinabihan lang siya na ayos na ang lahat, sinabi na ng kagubatan ang lahat sa kanya. Napatingin si Rude sa pinuno habang gulat na gulat si Alicia nang makita niya ito. Hindi naman nagpakita ng kasiyahan ang pinuno, binati niya si Alicia, sinasabing matagal na rin na hindi sila nagkikita. Labis ang tuwa ni Alicia nang makilala niya ang pinuno, si Alpine, masaya siyang naligtas ito. Nagulat si Rude at nagtanong kung kilala ba niya ang pinuno. Masaya namang ipinaliwanag ni Alicia na kaibigan niya ito noon nang bata pa sila, at hindi siya makapaniwala na siya na ang pinuno ngayon. Bigla siyang napaisip, noong nasa loob pa sila ng kagubatan, sinabihan siya ni Rero na siya lang ang bawal tumuntong sa lupaing iyon. Iyon ang utos ng pinuno.
Naalala niya ang sinabi nito, siya lang ang bawal pumasok. Naputol ang kanyang pag-iisip ng malamig na sabihin ng pinuno na si Alicia ay isang traidor, at tanong niya kung paano siya ng ahas na tumuntong sa lupain nito. Natarante si Alicia nang marinig ito, tanong niya kung ano ang pinagsasabi nito, siya si Alicia, ang kanyang kaibigan. Ngunit galit na pinatigil siya ng pinuno at pinagsabihan na huwag siyang kausapin ng ganito kapamilyar, at tinawag siyang madumi. Nagulat si Rod sa kanyang narinig, at ganoon din si Alicia. Ipinaliwanag naman ng pinuno na wala siyang tiwala kay Alicia, binayaran lang niya ang pabor sa pagliligtas kay Noran. Matapos ang mainit na usapan, tumalikod ang pinuno at inanyayahan ang kanyang mga bisita na pumasok na sa loob. Pagkatapos, tinawag niya si Ursula at inutusan itong bantayan si Alicia. Samantala, galit na galit si Alicia sa mga nangyayari, nagtatanong kung ano ang problema ng pinuno sa kanya, habang may mapangasar na ngingiti si Almira sa nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, nakaharap na si Rod sa pinuno, na nakaupo sa loob ng kanyang bahay. Sa kabila ng katahimikan, maririnig ang sigaw ni Alicia sa labas, galit na humihingi ng paliwanag sa kanyang kaibigan, habang pinipigilan siya ni Ursula na nakikiusap na kumalma. Napabulong na lang si Rod sa kanyang sarili na sana ay huwag siyang gumawa ng eksena. Dahil sa pangyayari, tinanong ni Rod ang pinuno kung bakit niya kinamumuhian ng labis si Alicia, at binanggit pa niya ang kanilang pagkakaibigan noon nang bata pa sila. Malamig namang sinabi ng pinuno na yun ay isang problema sa pagitan nilang mga elf. Seryoso siyang tinitingnan ni Rod, ipinaalam niya na ipagpapaliban muna nila ang usaping yun, at nagtanong siya kung maaari niyang sabihin ang dahilan ng kanilang pagdating. Tumango ang pinuno bilang pagsang-ayon, agad inisiwalat ni Rod na nabalitaan nila na ang puno ng mundo ay maaaring makahanap ng sinuman kung sino ang makahawak dito. Tinanong niya ang pinuno kung maaari nilang gamitin ang kapangyarihang yun para mahanap si Eta. Tumugon ang pinuno at tinawag siyang tao, nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanyang kauri, ngunit sinabi niya na hindi nila mahahanap ang kinaroroonan nito. Nabahala si Rod at nagtanong kung bakit hindi yun magagawa, kung hindi nila mapipigilan si Eta, maaaring mawasak ang kanilang nayon. Malungkot na ipinaliwanag ng pinuno na ang World Tree ay nawala na ang kapangyarihan. Lubos na nagulat si Rod nang marinig ito. Ipinagpatuloy ng pinuno ang paliwanag, ang mga halimaw sa labirinto ay dumami at inatake ang World Tree. Nabahala si Rod at ibinanggit na kailangan nilang supalin yun, ngunit ipinaliwanag ng pinuno na ang mga nagwawalang halimaw ay naglalabas ng miasma, at ang konsentrasyon nito sa labirinto ay napakataas na ngayon, dahil dyan, naging napakahirap ang pagpasok sa loob. Hindi makapaniwala si Rod nang marinig ito, ang labirinto ay napuno ng miasma. Ngunit buong tatag niyang sinabi sa pinuno na sa ganoong kaso, kaya pa rin nilang malutas ang problemang yon. Hindi makapaniwala si Alpine sa kanyang narinig, tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Naputol ang kanilang usapan ng isang malakas na boses na umaalingaw sa labas, isang boses na kinilala at ikinalat ng gulat. Nabahala si Rod at lumingon, inisip na yon ay kagagawa ni Alicia. Nagmamadaling pumasok si Ursula, puno ng pagkabahala, habang tinawag niya ang pinuno na mayroon silang problema. Napatayo si Alpine at nagtanong kung ano yun, ipinaliwanag ni Ursula na ang mga halimaw sa labirinto ay bigla na lang lumabas. Sa oras na yon, hinarap ni Alicia ang isang halimaw na may dalawang mahabang galamay. Napaisip siya, kahit saang anggulo tingnan, ang madalas na paglabas ng mga halimaw ay isang abnormal na pangyayari, ngunit inisip niya na ito ang perpektong pagkakataon. Dahil sa lahat ng nangyari sa kanya, neriitang sinabi niya sa halimaw na siya ang magiging kalaban nito. Dahil sa kaguluhan sa labas, agad na lumabas ang pinuno na si Alpine at si Rero kasama si Ursula upang tingnan ang nangyayari. Sa hindi kalayuan, nakita nila ang isang matinding pagsabog sa nayon. Kaya naman agad nag-utos ang pinuno na si Alpine sa dalawang elf na tapusin ang halimaw, at mabilis naman silang sumunod sa utos. Lumabas din si Rod at sumigaw na maaari rin siyang tumulong. Ngunit malamig lamang siyang pinigilan ng pinuno at ibinanggit na problema nila iyon kaya huwag na siyang makialam, lubos namang ikinagulat ni Rod ang sinabi nito. Samantala, umungol ang halimaw sa matinding sakit habang sunod-sunod itong tinatamaan ng mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng katawan, napatakbo at napasigaw sa takot ang mga elf na mamamayan upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sa hindi kalayuan, may isang binatilyong elf na nagtatago at takot na pinagmamasdan ang nangyayari. Napalingon siya nang may isang batang nadapa sa kanyang likuran. Natarante siya at agad itong tinulungan habang nagtatanong kung ayos lang ito. Napayakap ang dalawa sa isa't isa sa matinding takot habang nakatingin sa itaas.
Sapagkat sa oras na yun ay nakita sila ng halimaw habang sumisigaw sila at humihingi ng tulong. Nang tangkain silang atakihin ng halimaw gamit ang mahaba nitong galame, wala ng oras ang dalawang bata upang umiwas. Sa sandaling yun, dumating si Alicia at nagcast ng isang spell, ibinanggit niya na sa kanyang nayon ay hindi niya hahayaang magwala ang mga halimaw. Kasabay nito, naglabas siya ng magic circle sa kanyang kamay at nagpakawala ng solidong enerhiya na tumama sa malaking halimaw. Dahil doon, hindi tumama ang pag-atake nito sa mga bata. Dahil sa malakas na kapangyarihan, bumagsak ang halimaw sa lupa habang umuungol sa sakit at hindi na halos makagalaw. Habang nasa ere si Alicia at nababalutan ng asul na enerhiya, sumigaw siya sa dalawang bata na magmadali at tumakbo, agad namang nagpasalamat ang dalawa sa kanya. Ilang sandali lamang ay nakarecover ang halimaw, tumayo ito at agad pinunterya si Alicia sa itaas gamit ang mga galami nito. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ni Alicia ang mga pag-atake habang nasa ere. Nagawa pa niyang asarin ang halimaw at sabihing huwag siyang maliitin dahil hindi siya madaling mahuli, kasabay nito, tinawag niya si Sylphid, ang kanyang espiritong kapangyarihan. Inutusan niya itong sumugod, at nagpakawala sila ng matalim na hangin pababa na humiwa at nagpira-piraso sa mga galami ng halimaw. Paglapag ni Alicia, kasabay ding bumagsak sa lupa ang mga putol-putol na galami ng halimaw habang napaungol ito sa matinding sakit. Lumingon siya nang biglang dumating sina Ursula at Rero. Hawak ni Ursula ang kanyang pana habang sinasabihan si Alicia na siya na ang magiging backup nito. Agad namang nagpasalamat si Alicia sa kanilang tulong. Mula sa ere, gamit ang kanyang dalawang patalim, sumugod si Ursula pababa patungo sa kalaban. Nagpakawala siya ng mabilis na mga hiwa na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng halimaw. Sa hindi kalayuan naman, inihanda ni Rero ang kanyang palaso, ibinanggit niya na hindi niya hahayaang magwala pa ang halimaw. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na Soaring Wind Arrow at nagpakawala ng palaso patungo sa nagwawalang halimaw. Ngunit nang papalapit na ang kanyang pag-atake, bahagyang yumuko ang halimaw at hinayaang tumama lamang yun sa likuran nito upang hindi ito masaktan. Lubos namang nagulat si Rero sa kanyang nakita ng sinipsip lamang ng halimaw ang kanyang Soaring Wind Arrow. Nang makita yun ni Alicia, napaisip siya sandali at napagtanto na ang mga spike sa likod ng halimaw ay tila sumisipsip ng mahika. Dahil sa kanyang naobserbahan, tinawag niya sina Rero at Ursula at inutusang aliwin muna nila ang halimaw, agad namang sumang-ayon ng dalawa sa kanyang plano. Unang sumugod si Ursula gamit ang kanyang kakayahang Art of Branching at naging tatlo ang kanyang katawan. Pagkatapos, mabilis niyang sinugod ang halimaw gamit ang kanyang tatlong anyo, bagay na ikinagulat naman nito. Nagpakawala si Ursula ng mabilis na mga hiwa na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng halimaw. Ngunit napansin niyang nababalutan ang katawan nito ng matigas na balat na kahoy, napagtanto niya na hindi gaanong epektibo ang kanyang mga pisikal na pag-atake. Dahil sa pag-ataking iyon, umungol ang halimaw sa matinding galit at ginamit nito ang kakayahang Awakening of Verdant Spring. Agad itong naglabas ng isang berdeng espera mula sa katawan nito. Pagkatapos, mabilis nitong inatake si Ursula, agad naman siyang nakaiwas, ngunit ang kanyang dalawang clone ay nataman. Napaatras siya sa malayo habang napansin ni Rero na lalo pang lumalaki ang halimaw. Naisip niya na habang patuloy itong lumalaki ay lalo itong nagiging sakuna para sa kanilang nayon, lalo na nang magpakawala ito ng matinding alon ng enerhiya. Muling umungol ang halimaw at ginamit muli ang Awakening of Verdant Spring, dahilan upang lalo pa itong lumaki. Samantala, napahinto sa gulat ang dalawa habang pinagmamasdan ang halimaw na unti-unting lumalaki. Tumulo ang pawis sa mukha ni Rero sa matinding takot habang iniisip kung paano nila lalabanan ang ganoong kalakas na halimaw. Nagulat siya nang may biglang magsalita sa kanyang likuran at humingi ng paumanhin dahil sa kanilang paghihintay. Pagtingala nila sa ere, nakita nila si Alicia na nagkakas ng isang napakalakas na mahika, habang nagliliwanag sa enerhiya. Sinabi niya sa halimaw na ilang segundo lamang siyang hindi tumingin at agad na itong lumaki ng ganoon. Ngunit masaya pa rin niyang sinabi na yun ang tamang pagkakataon dahil sa laki ng target ay siguradong hindi siya mamimintes. Mula sa kanyang magic circle, nagpakawala siya ng isang napakalaking haligi ng enerhiya na tinawag niyang Spirit Quintet. Nagulat si Rero at agad niyang binalaan si Alicia na sumisipsip ng mahika ang halimaw. Sinubukan naman ng halimaw na saluhin ang magic attack ni Alicia gamit ang bibig nito. Ginamit nito ang kakayahang magic absorption at sinimulang kainin ang mahika. Ngunit hindi natinag si Alicia sa kakayahan ng halimaw, patuloy siyang nagpakawala ng napakalakas na mahika patungo sa bibig nito.
Patuloy namang sinipsip ng halimaw ang napakalaking enerhiya nang hindi iniintindi ang panganib. Habang nakatingin ang lahat sa pag-ataking yun, ipinaliwanag ni Alicia na ang kalooban ng 5 elementong espiritu at ang himig ng kalikasan ay parang isang konsyerto ng pagkawasak. Buong kumpiyansang sinabi ni Alicia sa halimaw kung kaya ba nitong pigilan ang pag-ataking yun. Sa oras na yun, nakaramdam ang halimaw ng kakaiba sa loob ng katawan nito dahil sa sobrang dami ng mahikang sinisipsip nito. Hanggang sa tuluyan itong sumabog at nagkapira-piraso ang katawan dahil hindi nito kinayang kontrolin ang sobrang dami ng mahika. Nanlaki naman ang mga mata ni Rero sa pagkabigla nang bigla na lamang sumabog ang halimaw dahil sa pagsipsip ng mahika. Lumapit naman si Almira at ipinaliwanag na totoong nasipsip nito ang mahika, ngunit hindi nito kayang hawakan ang 5 elemento at ganoong karaming mana ng sabay-sabay. Dagdag pa niya, ang pagkontrol sa iba't ibang katangian ng elemento ng sabay-sabay ay imposibleng magawa ng walang napakalawak na kasanayan. Samantala, humanga naman si Ursula kay Alicia dahil nagawa nitong gamitin ang mahika ng 5 elemento nang hindi nagbabanggaan ang mga ito. Binanggit pa niya na mas halimaw pa si Alicia kaysa sa mga chismis tungkol dito. Sa sandaling yun, sinabi ni Alicia sa 5 espiritu na unti-unti nang bumabalik ang kanyang mana. Dahil sa matagumpay na pagsupil ni Alicia sa halimaw, masayang lumapit ang grupo sa kanya, lalo na si Rude. Masayang nag-high five ang dalawa habang sinasabi ni Rude na gaya ng inaasahan niya kay Alicia. Napasinghap naman si Alicia at tinanong kung nakalimutan na ba niyang dati siyang isang S-rank adventurer. Ipinaliwanag pa niya na kahit kaya ng halimaw na sumipsip ng mahika, dahil sa laki nito ay madali rin itong tamaan, ngunit napaisip siya kung bakit may ganoong halimaw na lumitaw malapit sa kanilang nayon. Pagkatapos, kinumusta niya si Rude tungkol sa pinag-usapan nila. Sinabi naman ni Rude kay Alicia na humihina na ang World 3. Nang marinig ni Alicia ang nakakagulat na balita, hindi siya makapaniwala na hamina na ito. Ipinaliwanag ni Rude na tila ang sanhi nito ay ang mga halimaw mula sa rumaragasang labirinto na umatake sa puno ng mundo. Labis namang nabahala si Alicia sa nangyari at napatanong sa sarili kung bakit hinayaan ng mga tao ng Greenock na mangyari yun. Depensa naman ni Rero, wala silang magawa dahil sa labis na miasma na inilabas ng mga halimaw, doon na pagtanto ni Alicia na isa nga yung malaking problema. Bigla namang may pumasok sa isip niya habang napangiti si Rude at sinabing sila na ang bahala sa sitwasyong ito. Kinagulat naman ni Rero ang kanilang binabalak. Sinabi ni Rude kay Alicia na kaya niyang lagpasan ang isang labirintong puno ng miasma, kaya tinanong niya ito kung sasama ba siya. Hindi naman nagdalawang isip si Alicia sa pagtugon. Habang nakikinig ang dalawang elf, sinabi ni Alicia na sasama siya kahit hindi pa siya pinapayagan. Lumapit naman si Almira sa kanila at humingi ng paumanhin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya sasama dahil naubos ang napakarami niyang mana sa huli niyang laban. Hinulaan niyang kikilos ito kapag napawalang bisa na ang miasma. Pinayuhan din niya si Rude na mas mabuting maliit lamang ang grupong papasok. Nagulat si Rude sa mungkahi ni Almira habang ipinapaliwanag nitong ang ibabaw ay nasa bingit din ng kapahamakan, may mga halimaw na maaaring lumitaw anumang oras, at siya na raw ang bahala roon. Nang marinig iyon, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Alicia. Sinabihan niya si Almira na malaking tulong yun at nakiusap na bantayan ng Greenock habang wala sila. Mayabang namang sinabi ni Almira na siya na ang bahala rito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating ang pinuno na nagsabing hindi niya papayagan ang kanilang plano. Galit niyang sinabi na silang mga tagalabas ay pinagbabawalang pumasok sa labirinto ng Greenock. Nag-react naman si Alicia at sinabing wala na silang oras para sa ganoong usapan sapagkat tahanan din niya ang Greenock. Mas lalo pang nagalit si Alpine at sinabing napakamakasarili niya. Iniwan daw nito ang kanyang tahanan para sa sariling dahilan. Kung hindi lang siya umalis. Hindi na natuloy ang sinasabi ni Alpine sapagkat agad siyang pinutol ni Rero at tinanong kung bakit ganoon na lamang ang pagtanggi niya kay Alicia. Ipinaliwanag ni Rero na hindi lamang sila iniligtas ni Alicia kundi pati ang buong nayon. Alam niyang umalis ito noon, ngunit hindi yun dahilan upang tanggihan ang kanyang tulong. Iginiit naman ni Rude na kailangan nilang iligtas ang puno ng mundo upang mahanap nila si Eta. Binanggit din ni Alicia na hindi nila maaaring baliwalain ang krisis na ito, kahit pigilan pa sila, papasok pa rin sila. Bigla namang nagsalita si Ursula at nakiusap sa kanilang pinuno na pumayag na ito. Sandaling natahimik ang grupo habang hinihintay ang sagot ng kanilang pinuno na si Alpine. Napaisip siya sandali at pagkatapos ay pumikit habang napabuntong hininga, nauunawaan niya ang gusto nilang mangyari. Lumiwanag naman sa tuwa si Alicia nang pumayag si Alpine.
Kasabay nito, nagcast siya ng mahika sa lupa, umusbong ang gintong liwanag habang may bagay na lumalabas mula rito, binanggit niya na hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala sa kanila. Napatingin naman ang grupo ni Rod nang biglang may lumabas na nilalang mula sa lupa na gumagawa ng kakaibang tunog. Sinabi ni Alpine na magpapadala siya ng isang kasama nila bilang tagapagbantay. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagsimula ng maglakad sina Rod at Alicia kasama ang nilalang na ipinadala ni Alpine patungo sa World Tree. Habang naglalakad, naging curious si Rod kung yun ba ang kasanayan ni Alpine, isang golem. Agad naman itong sinang-ayunan ni Alicia at sinabi niyang mayroon itong kakayahang tinatawag na Monster Tamer. Ipinaliwanag pa niya na limitado lamang ito sa mga halimaw na mas maliit kaysa sa kanya, ngunit kaya niya pa rin silang utusan. Nagtaka naman si Rod dahil mas malaki pa ang halimaw na yun kaysa kay Alpine. Natawa si Alicia at sinabing tama siya, ngunit ang tunay nitong katawan ay isang halimaw na kasinlaki lamang ng palad. Dagdag pa niya, ginagamit nito ang sariling kakayahan upang manipulahin ang mga halaman at bumuo ng katawang iyon. Ang tunay nitong katawan ay maliit at mahina, ngunit sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang malaking shell gaya nito ay napoprotektahan nito ang sarili. Ipinakita rin sa Windows system na ang halimaw na ito ay tinatawag na chain moth, kaya doon naunawaan ni Rod. Bigla niyang naalala ang huling halimaw na nilabanan nila. Pinunterya niya noon ang tunay nitong katawan, at agad namang sumang-ayon si Alicia. Sinabi nitong binabantayan niya ang daloy ng mana ng halimaw upang mahanap ang lokasyon ng tunay nitong katawan. Natuwa naman si Rod dahil marami palang alam si Alicia tungkol kay Alpine. Sumang-ayon naman si Alicia at ikinwento niyang magkasama silang naglalaro ni Alpine mula pa noong bata sila kaya kilalang kilala niya ito. Ngunit malungkot niyang binanggit na nagtataka siya kung bakit ganoon ang kinalabasan ng lahat ng bagay. Naputol ang malungkot na alaala ni Alicia nang bigla siyang tapikin ni Rod sa balikat. Nakangiti niyang sinabi na kapag nabawi na nila ang kapangyarihan ng World Tree ay dapat silang mag-usap ng maayos ni Alpine. Dahil sa sinabi ni Rod, nabigyan ng pag-asa si Alicia na magkaayos silang muli ni Alpine. Habang patuloy silang lumalalim sa kagubatan, positibo namang tumugon si Alicia at nagpasalamat. Ilang sandali lamang ay narating na nila ang labirinto ng Greenoth at napansin nilang umaapaw ang miasma palabas ng entrada nito. Napatingin si Rod kay Alicia nang mapatakip ito sa kanyang ilong sapagkat hindi kapanipaniwala ang konsentrasyon ng miasma sa lugar, mas makapal pa ito kaysa sa bagong labirinto ng Avelio kung saan naroon ang Dragon of Miasma. Pagkatapos sabihin yon, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Rod at sabay silang naglakad papasok sa labirinto dahil umaasa si Alicia sa kanya bilang escort niya. Habang bumababa sila sa hagdan ng labirinto, nagulat si Rod nang makita niyang gumagapang ang mga ugat sa paligid. Binanggit naman ni Alicia na karaniwang hindi naaapektuhan ng panlabas na puwersa ang mga ito, ngunit ang labirintong iyon ay mismong bahagi ng puno ng mundo. Doon napagtanto ni Rod na iyon ang mga ugat ng World Tree at inaatake iyon ng mga halimaw sa loob ng labirinto. Napatingin siya kay Alicia dahil akala niya ang loob ng isang labirinto ay isa pang dimensyon. Nagtaka naman si Alicia at sinabing isa yung misteryo, hindi niya alam kung bakit pisikal na nakikialam ang puno ng mundo sa labirintong iyon. Ngunit sa totoo lang ay puno ng misteryo ang mga labirinto. Napahinto sa gulat ang dalawa nang bigla silang makarinig ng ingay sa di kalayuan. May isang bagay na lumabas mula sa lupa at nagpaangat ng alikabok sa paligid, nang hamupa ang usok, tumambad ang isang malaking halimaw na daga na may mahahabang matutulis na kuko at umungal ng matindi. Natuwa naman si Rod nang makita ito dahil naiisip niyang gagawin niya itong inihaw na karne. Ngunit sandali siyang natigilan nang tahimik siyang kalabitin ni Alicia at itulong nito ang nilalang sa kanilang likuran. Pabulong niyang sinabi kay Rod na nanonood si Alpine sa kanila kaya kailangan nilang itago ang kanilang kakayahan hanggat maaari. Agad namang sumang-ayon si Rod at sinabing tama ito, kailangan nilang mag-ingat. Nagsimulang maghanda ang dalawa habang binabanggit ni Alicia na siya ang unang aatake habang paprotektahan naman siya ni Rod. Naunawaan naman ni Rod ang kanyang plano. May ngiti pang hinamon ni Alicia ang halimaw na siya ang kalaban nito. Sandaling natigilan ang halimaw na para bang may gustong sabihin, at pagkatapos ay malakas itong umungal. Pinagmasdan ito ng dalawa habang hinihintay kung ano ang susunod na gagawin ng halimaw, habang nakaramdam naman si Alicia ng masamang kutob.